Ano-ano ang mga benepisyo na pwede natin makuha sa paggamit ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para sa ating mga alaga? Tara, pag-usapan natin. Hello mga farmer, good morning po sa inyo at welcome na naman sa ating panibagong video. So marami po nagtatanong sa atin tungkol sa paggamit ng King's Vita Plus para sa ating mga alaga, kung ano daw yung mga benepisyo nito para sa kanila at kung paano ito gamitin at kung saan ito mabibili. So yan yung ating pag-usapan sa video ito. At dahil meron na tayong pangsandok dito, so tara, harvest muna tayo ng Azula para pakain sa ating mga alagang manok at baboy. So sa mga bago nga pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakisama na rin notification bell para lagi po kayo updated sa mga gagawin para mga videos, mga tips, tutorials, mga farm ideas kung saan pwede yung pagkakataan. So let's go! So itong mga asula natin, itong mga farmer ay ito po yung ating tinanim dito sa ating sirang ref, no? So ito po yung harvest natin dun sa palayan nung nakaraan at itinanim natin dito. So ganito siya kabilis padamihin. Actually nasa 3 weeks itong mga farmers mula nung itinanim natin. So ganito lang siya karami yung nilagay natin. Yan, so isang dakot lang at ngayon ay madami na. So ito po yung ating ginagawa dito na alternative feed sa ating mga alaga para makatipid tayo sa kanilang pagkain, lalo na ngayon na sobrang mahal ng mga pagkain natin ng mga feed sa ating mga alagang baboy at saka manok. So napakadali niyang patubuin. So maglagay na tayo dito ng tubig tsaka cow manure sa sirang ref na ito. Lagyan ng tubig, then lagyan na natin yung Azula at tutubo na po ito. So ayan. So ito lang po yung ating nakuha ngayon. Yan. So kapag ka naubos na ito ay kukuha na naman tayo dun sa palayan kung saan tayo kumuha nung karaan para yun, tuloy-tuloy yung supply natin dito sa ating mga alaga. So libreng-libre lang na pakain natin sa kanila. So magtitira lang tayo ng konti para ito naman yung tutubo dito at dadami yung mga seedlings nila at pupunin naman ito ng Azula. Sa loob ng 2 to 3 weeks ay madami na naman ito. So gagawin natin ngayon ay hugas naman ito ng tubig. So kahit na isang banlaw hanggang 2 banlaw lang para matanggal yung mga putik-putik or dumi dito sa ating Azula. So dahil sa konti lang yung ating na-harvest ngayon na Azula, so magdadagdag na tayo ng ating fermented na Madrid de Agua. So ito po yung ating na-ferment na Madrid de Agua. So napakadali lang itong gawin. So isa rin ito sa mga alternative na pakain sa ating mga alaga, kaya po nakakatipid tayo dito. So check na lang mga farmer yung ating proseso ng pag-ferment ng Madrid de Agua. So ginawan po ito ng video. So paki-check na lang po para magkaroon kayo ng idea. So idagdag natin dito sa ating pakain para dumami rin yung bibigay natin sa kanila. Ayan. So kung mapapansin natin, halos organic yung ating binibigay sa ating mga alaga, no? So sagana kasi tayo dito sa mga ganitong klase ng mga tanim. So napakaganda mag-alaga ng mga hayop dito. Ayan. So ngayon ay maglalagay na tayo ng feeds. So sa feeds naman natin, ito lang yung ating nilalagay, no? So counting feeds at pinagalo itong binlid ng palay tsaka corn grits. Ito yung para sa mga alaga nating pato tsaka manok. So halos 1/4 kilo lamang yan yung ating nilagay dito. At ito naman yung para sa ating alagang baboy. Ayan. So halo natin. Halos nasa 1/4 kilo lang din yung ating binibigay kasi nga 2 piraso na lang yung natitira natin ng mga fatteners. So yan po yung ating nilalagay lamang. So ngayon ay paguluin natin. Yan. Okay, so dahil sa tinipid natin yung ating pakain sa ating mga alaga, yan, so pansin natin, green, halos green yung ating pakain, no? Dito rin sa ating mga alagang baboy. Ayan. So, dito na papasok yung ating King's Vita Plus. So, ito yung magbabalanse or magbibigay ng mga kakulangan ng mga nutrients sa ating mga pakain dito. So kahit natitipid natin sila, so maglalagay tayo ng
King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, so sa mga hindi pa nakakalam, so ano nga ba yung benepisyo natin makukuha dito? So ito po yon. Ang King's Vita Plus ay isang uri ng feed supplement na naglalaman ng napakaraming nutrients kagaya ng vitamins, minerals, electrolytes, calcium, amino acid, enzymes, omega-3, probiotics at marami pang iba na nakakatulong papatibay ng buto, pampigat ng timbang, papadami ng gatas sa mga inahin, mabilis na paglaki, iwas sakit, iwas dehydration, papagana sa pagkain at energy booster. Pwede po itong gamitin sa lahat ng antas ng ating mga alagang baboy, manok, pato, itik, kambing, baka at marami pang iba. Mabibili po ito sa mga malapit na Agribet supplies sa inyong mga lugar o di kaya pwede kayong umorder through Shopee or Lazada. Pwede rin kayo kumontak sa kanilang Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So sa paggamit naman ito or yung dosage naman ng ating King's Vita Plus ay napaka-simple lang. So isang kutsara sa 3 kilong feeds or isang kutsara sa 4 na litrong tubig or isang galong tubig. So gusto naman natin na mas mabilis yung ating paghalo or may naka-ready na tayo. So pwede na tayong maghalo ng isang pack sa 50 kilos na feeds or isang sako na feed. So pwede agad tayo mag-mix doon or pre-mix agad tayo para mas mabilis tayo sa pagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga. So dito naman sa kalagayan namin ay naghalo kasi ako dito ng mga organic na materials. So ito paunti-unti yung paghalo natin. So ngayon ay maglalagay tayo ng tigkakalahating kutsara dito kasi nga di naman umabot ito ng 3 kilo ng feeds yung ating pakain sa kanila. So kalahating kutsara lamang. So napakatipid niyang gamitin mga farmer. Yan. Tapos maghalo lang tayo ng tubig. Konting tubig lang dito sa ating mga alagang manok at pato para mag-incorporate lang yung mga ingredients natin. So dito naman sa mga alagang baboy, so pwede natin damihan yung tubig kasi nga para sasama agad yung tubig sa kailang pakain. Yan. So ito po yung magiging itsura niya. So sa proseso ko naman ng pagpapakain sa ating mga alagang baboy, so tinutunaw ko muna yan para yung mga feeds ay talagang lusaw na lusaw at kakapit dito sa ating mga organic materials. So dito naman sa mga alagang pato at manok, so okay na po ito. Yan. So halos 2 kilo ng feeds or pakain yung ating para sa ating mga alagang pato at manok. Yan. So halos 25% lang yung feeds na ating nagamit. Ganun po siya katipid. So tara mga farmer, pakain tayo. So ngayon mga farmer, tapos tayong magpakain sa ating mga alagang baboy. So 2 piraso lang yung natira sa atin dito na fattening kasi nga binenta natin yung iba at 2 inahin. So ngayon naman ay pakain tayo sa ating mga alagang pato at manok. So tara. Napakahalaga mga farmer na magbigay tayo ng mga vitamins or animal feed supplements sa ating mga alaga, lalong-lalo na ngayon na tag-ulan na naman. So paano na naman tag-ulan, so kinakailangan mapalakas natin yung kanilang resistensya at mailayo sila sa sakit. So dyan po nakakatulong yung ating King's Vita Plus kasi nga napakakompleto nga yan sa mga essential na mga elements kung saan ay mapapatibay natin yung resistensya ng ating mga alaga at maiwasan natin yung pagkakasakit nila at pagkamatay. So ayan. So magbabalak din ako na magdagdag pa dito ng mga pato kasi nga nasa 20 piraso lang ito. So dahil sa sobrang dami natin ng mga available na resources sa pagkain dito ay yun, kinakailangan na marami rin tayong alagaan. Ang kagandahan po sa paggamit ng King's Vita Plus ay wala po itong overdose. So kahit napaparami yung ating gamit or bigay sa ating mga alaga ay talagang wala itong masamang epekto sa kanila. So meron na exception tungkol sa paggamit natin sa ating mga inahin na buntis. So kapag kabuntis yung ating mga inahin, so kailangan hindi siya ma-overdose sa paggamit ng King's Vita Plus or pagbibigay dahil po sa rason na baka lumaki na masyado yung mga big sa loob at mahirapan siya mga anak. So pagbibigay nito sa ating mga alagang inahin, so kinakailangan ay paunti-unti lamang. So meron nakalagay dito sa ating pakete na 2 teaspoon lamang sa bawat araw na
isasama natin sa kanilang pagkain. Or kung susundin naman natin yung 3 kilos sa isang kutsara, ay pwede natin ito ibigay ng alternate, no? So every other day yung pagbibigay natin para hindi siya ma-overdose at di masyadong lalaki yung ating mga biik sa loob ng kanilang tiyan. Tungkol naman sa effectivity ng paggamit ng King's Beta Plus, no? So kung ako yung tatanungin ninyo, so napaka-effective niya. Dati kasi nung hindi pa ako gumagamit ng King's Beta Plus sa ating mga alagang inahin, ay talagang nagkakaroon talaga sila ng mga problema kagaya ng kawalan ng gatas at pagtatay ng mga big. Pero nung simula nung gumamit ako ng King's Beta Plus ay talagang naiwasan na natin yung kanilang mga problema. Naparami natin yung kanilang gatas at kung makita natin sa mga videos natin nung nakaraan, nung may mga biik pa tayo, ay talagang malulusog yung ating mga biik, hindi po sila nagtatae at hindi po sila nagkakasakit. So yun po yung ating isa sa mga pruweba na kung saan ay talagang effective yung paggamit ng King's Beta Plus. At kung maalala po ninyo, ay tinamaan po kami dito ng ASF sa aming lugar. So King's Beta Plus rin nakatulong sa amin para makasurvive kami at makatipid sa kanilang pagkain. So organic lang yung ating binibigay dito sa kanila or semi-organic. So mga gulay-gulay lamang, fermented na mga Madrid de Agua, Azula, sinasama lang natin ng feeds or commercial feeds. At yun, nilalagyan lang natin ng King's Beta Plus. At talagang nakatipid tayo sa kanilang pagkain. So almost 50% yung natipid natin sa kanilang pagkain. At nung nagbenta tayo, ay di tayo nalugi. Kahit na sobrang hirap yung sitwasyon namin dito nung kasagsagan ng panalasa ng ASF. So yun lang mga farmers, sana po ay nakatulong itong video na ito, lalong-lalo na sa mga gustong sumubok na gumamit ng King's Beta Plus para sa kanilang mga alaga. So subok na natin dito yung mga farmer at talagang nakatulong sa ating buhay pagpa-farming. Ayan, so marami tayong natatanggap ng mga message kung paano daw umorder ng ating Madrid de Agua cuttings, no? Ayan, so pwede kayo mag-message sa ating Facebook page ng Mangunguma TV. Yan, so lalagay ko na lang yung link dito sa ating description ng ating video para sa ganun ay ma-process natin yung order ninyo at mapag-usapan natin kung ano yung proseso sa pagpapadala. Yan, so sa mga gustong umorder, so message na po kayo sa ating Facebook page. Ayan, so maraming salamat po at marami na po tayong napadalahan sa halos buong Pilipinas na at kahapon nag-deliver na naman tayo ng almost 300 pieces. Yan, so shoutout sa lahat ng mga order, sa lahat ng mga magagandang feedback na ating natatanggap sa ating mga pinapadala na mga cuttings. Yan, so maraming salamat po sa inyo. Yan, so bago tayo magtapos mga farmer ay shoutout mo tayo sa ating mga sulit na subscribers, no? At sulit na mga supporters na lagi nag-aabang at lagi nakasuporta at tumatagilid sa ating mga videos, sa lahat ng mga subscribers natin, followers sa Facebook at lahat ng mga FW na inspire sa ating mga ginagawa dito. So shoutout tayo kay Sir Joseph Garisa at kay Sir Jay Basilio ng King's Beta Plus. So maraming salamat po sa laging suporta. Kay Sir Carl Malinaw, kay Sir Rodrigo Esplana, ganoon din po kay Ma'am Josephine Namok, kay Sir Marvin Girarcas watching from Israel. So mag-ingat ka po dyan, sir. At yun, nasa state of war pa rin yung bansang Israel. So lahat ng OFW na nasa ibang bansa ngayon, so mag-ingat po tayong lahat. At kay Sir Melvin Agonia ng Nipawa, Canada, kay Sir Jonald Balate, kay Sir Marnel Galet, kay Mami Ning Bebay, ganun po kay Ma'am Michelle Gam Samson, kay Sir Arnolfo de los Santos, kay Sir Dave Hart Sayagnon at kay Sir Ariel Duran ng Antique, ganun din po kay Sir Albert Barrientos. Pabisita rin ako mga farmer at pasubscribe sa mga YouTube channel nila Agriwen Adventures, Probinsya ng Magbababoy, Agrivels Vlog, ganun din po kay Sir Madiskarting Situring, Ma'am Lynn Promdi at kay Tinigban Farm TV. At sa lahat ng hindi natin na shoutout, so comment lang kayo sa ating comment section para may shoutout kayo sa ating mga next vlog. At sa mga hindi po pa nakapag-subscribe ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin pa rin mga videos, mga tips, tutorials, mga farming ideas, kung saan pwedeng nating pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!